Noong unang panahon, may isang hari na nagngangalang King Vansing. Masaya ang mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dahil napakagaling niyang mamuno sa kanyang kaharian, kaya ang mga tao ay lagi niyang inaalagaan. Isang araw, inatake ng ambisyosong hari na si Devendra si Vansing sa kanyang palasyo. Gamit ang pagtataksil ay natalo niya si Vansing. Napakalupit nito. Walang awa niyang pinahirapan si King Vansing. Ginawa siyang preso at itinali ng kadena at hinarap kay King Devendra upang kanyang maging alipin at tagasunod. Natuwa si King Devendra sa kanyang tagumpay. Gumawa ito ng kasunduan kay Vansing upang bigyan siya ng pagkakataon at mayroon siyang inalok kay Vansing. Vansing, kung masasagot mo ng maayos ang katanungan ko, ay isasauli ko sa iyo ang iyong kaharian. Kung hindi ay habang buhay kitang ikukulong. Ito ang katanungan. Ano ang mga gusto ng mga babae? Bibigyan kita ng ilang buwan upang ibigay sa akin ang tamang kasagutan. Tinanggap ni Vansing ang kasunduan. Naglibot siya upang mahanap ang tamang kasagutan. Nakilala niya ang mga score, mga guro at iba't ibang uri ng babae. Isang araw, nakilala niya ang isang housewife at tinanong ito. Ginang, pwede magtanong? Ano po yun? Ano ba talaga ang gusto ng mga babae? Para sa akin, ang kasayahan ng babae ay kanyang pamilya. Sa magulang kung hindi pa siya kinakasal. Pagkatapos nun ay sa asawa at sa mga anak. Hindi nasiyahan si King Vansing sa kanyang sagot. Umalis na siya at nakilala ang isang prostitute. Sabihin mo sa akin, ano ang makapagpapasaya sa iyo? Gusto ko ng mga ginto, pilak, diamante at mga alahas. Kapag meron ako ng mga ito ay tiyak na magiging masaya ako. Humayo na ang hari at nakilala ang isang monghe. Ginang, anong gusto mo? Gusto ko ng kapayapaan. Kapayapaan ng isip at karunungan. Sa tuwing ako'y nagdadasal, ay masayang-masaya ako. Hindi nasiyahan ang hari, kaya naman nagpunta siya sa isang reyna at doon nagtanong ng gusto ng mga babae. Mahal na reyna, maaari ka bang tanungin? Para sa iyo, ano ba ang gusto ng mga babae? Ako'y reyna. Alam mo naman na mahal ko ang aking kaharian. Halos lahat ng babae ay pangarap ang marangyang buhay. Sigurado ako na ang bawat babae ay nais maging ako, isang reyna. Nakilala ni King Vansing ang prostitute, kasambahay, housewives at espiritual na kababaihan upang malaman ang gusto nila. Pero nang marinig ang lahat ay lalo siyang nalito. Hindi siya masaya sa mga kasagutan ng mga ito. Dumaan ang isang buwan, hindi pa rin niya mahanap ang tamang sagot. Kaya nagtungo siya sa kaibigang si King Sidra. Siguradong tutulungan siya nito. Nakarating na nga siya sa palasyo. Habang siya ay naglalakad, nagagalak naman ang kaibigan niya na salubungin siya. Halika kaibigan! Maligayang araw! Sa pagkakaalam ko ay natalo ka sa isang digmaan at ikinulong ka ni King Devendra. Tama ba? Ngunit paano ka nakapunta dito upang bisitahin ako? Tama. Binigyan ako ni King Devendra ng kasunduan upang maibalik sa akin ang aking kaharian. Kailangan kong mahanap ang sagot sa kanyang mga tanong sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin akong nakikitang sagot. Halos patapos na ang isang buwan at wala pa rin akong sagot. Alam kong matutulungan mo ako, aking kaibigan. Kapatid! May isang mangkukulam na nakatira sa tabi ng palasyo. Matalino siya at alam ang sagot sa lahat ng katanungan. Baka matulungan kanyang masagot ito. Sinamahan ni Sidra si King Vansing sa mangkukulam. Mangkukulam, kami ay may problema at kailangan ng tulong mo. Kailangan namin ng sagot sa isang katanungan. Sinabi ng aking kaibigan na si Sidra na alam mo raw ang sagot sa lahat ng mga tanong. Kung gayon, maaari mo ba kaming tulungan? Sige, ibibigay ko ang tamang sagot. Ngunit ang kapalit ng pagtulong ko ay kailangan akong pakasalan ng iyong kaibigang si Sidraj. Ito ang aking kondisyon.
Matanda na ang mangkukulam at napakapangit ng itsura. Mabaho ang bibig at kitang-kita ang nabubulok ng ngipin habang nakatitig kay Vansing. Nakakadiri ito, ngunit hindi ito pinansin ni King Vansing. Hindi maaari, hindi pwede, hindi ko sisirain ang aking kaibigan para lamang sa kalayaan ng aking kaharian. Minsan kailangan magsakripisyo. Hindi ko ba magagawa ang sakripisyong ito para sa'yo, aking kaibigan? Nakahanda ako, maibalik lang ang iyong kaharian, aking kaibigan. Hindi nakinig si Sidra kay Vansing at pumayag na pakasalan ang bruha upang maisalba ang buhay niya. Ginawa niya ito para sa kanyang kaibigan. Sa wakas ay sinagot ng bruha ang katanungan. Ang gusto ng mga babae ay maging matapang. Matapang na gumawa ng sarili nilang desisyon. Hindi maintindihan ni Vansing ang sagot na ito. Pagkatapos ng isang buwan, sa wakas ay humarap na rin ito kay King Devendra. Kamahalan, alam ko na ang sagot sa iyong katanungan. Talaga? Paano mo naman nalaman ang kasagutan ng ganun kabilis? Ngayon ay magdedesisyon ako kung palalayain ba kita o ikukulong. Ngayon sabihin mo sa akin, sige, ano ang iyong sagot? Pinatanong mo sa akin kung ano ang gusto ng mga babae, tama ba? Ang sagot ay, gusto ng mga babae ang katapangan sa pagharap sa anumang desisyon. Labis akong nasihan sa iyong kasagutan, magaling. Kaya't napagpasyaan kong ibalik ang iyong kaharian. Bumalik ka na sa iyong kaharian, Vansing. Kaya sige. Humayo ka. Sige na, King Vansing. Salamat, kamahalan. Ikinasal naman si Sidra sa mangkukulam. Sa gabi ng kanilang kasal, ay biglang nagsalita ang mangkukulam. Ang puso mo ay tapat at dalisay. Kaya nagsakripisyo ka para sa iyong kaibigan. Kaya para sa iyo magiging anyong ganito ako sa loob ng 12 oras. Pagkatapos ng oras na ito ay babalik na ako sa aking totoong anyo. Ngunit, ano ang anyong gusto mo? Mahal, ang desisyon ay nasa sa iyo. Tinanggap kita bilang asawa ko. Tanggap ko kung sino ka man. Pagkatapos na marinig ito ay bumalik na sa totoong anyo ito at nagsabi, Dahil hinayaan mo ako sa sarili kong desisyon, napagdesisyonan kong bumalik sa totoo kong anyo. Ito ang aking totoong anyo. Hindi ako masama at ako ay may maayos na itsura. Alam mo ba, nag-anyo lamang akong pangit ng batanda upang makaiwas ako sa masamang tao. Masayang namuhay si Sidra at ang mangkukulam. Minsan ay lipunan ang bumababa sa mga kababaihan pero ang pag-iisip nila ay hindi mailalagay sa hawla. Ang mga lalaking may magandang trato sa asawa nila ay magiging masaya. Huwag natin husgahan ang mga babae. Hayaan natin silang magdesisyon para sa kanilang sarili. Nawa ay marami kayong natutunan sa kwentong ito mga bata. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam! If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!